or pumuputok yung hose. Kaya hanggat maaari, iningatan niyo po na wag masubrahan ng pag-press. Okay? Yan. What is up guys? Welcome back to my channel. Let's test po ulit for another vlog po natin. So for this vlog guys, i-share ko lang po sa inyo yung pinagawa ko po na pressure hose po, no, para dun sa window car wash po natin. Kasi may isa tayong hose doon na napunit doon mismo sa lapit sa thread na nilalagyan po ng pressure handle, no. So last time guys, nung pumili ako ng hose na dito lang malapit lang sa amin na bayan, may nagsabi sa akin doon na gumagawa po sila, no, ng may mga nabutas na pressure hose. Kaya saktong sakto guys na pagka ilang weeks is nabutas yung isang hose po natin, no. So dinala ko po doon and then pinagawa ko po sa kanila, no. So overall guys, yung binayaran ko guys is yun lang yung parang maliit na nilalagay nila. Tapos yun mismo yung kinakompress is 20 pesos po, no. And then 50 pesos sa labor. So hindi po ako nakapag-vlog guys, pero nakuha na ko po ng video sa cellphone po natin. So ipapakita ko lang po dito mismo sa video na to, no. And then maya guys, pupunta tayo doon. Tapos i-check natin kasi nalagay ko na po doon, no, sa pwesto po natin yung pinagawa po natin na pressure hose. So kagandahan lang yun guys kasi hydraulic po siya. Kaya maganda yung pag-press kasi nga hydraulic, no. Kasi meron na manual, mano guys. Parang hindi po ako approve po dyan, no, kasi nga manual. Kasi iba talaga pag hydraulic mismo yung mag-press. Alright guys, so dito na po ako sa store, no, yung pinagawan ko po ng nabutas na hose po natin. So ito po yung maliit niyan. So yan po yung nabutas. So maliit lang yan guys. Pero pag meron ng pressure yan, so malaki po yung lumalabas na tubig po dyan. So ito po yung binili ko lang na 20 pesos. Stainless ferrule connector yung tawag. Yan. So ito po yung ipapalit dyan. Yan. So yan po yung magiging itsura niya pag na-press na lang. So yung gagawin ng kuya guys is i-grinder po yan, no, para makuha ito yung parang brush na connector papunta sa handle hose. Okay, so yan, kinakat na po ni boss yung ating hose. So nakuha na po, no, and then nilagay na po yung bagong stainless ferrule connector. Yan. So piniprepare na po niya yung hydraulic press. Yan. So yan po yung gagamitin ni boss para mag-press, no, ng ating hose. Okay, yeah. So chinek ko yan guys sa Shopee kung magkano yung presyo niyan. So nagre-range po yan sa 2K to 3K plus yung ganitong hydraulic press po, no. Yan. So chinecheck na po yan ni boss. So double check na po yan niya. Ang sabi niya, hindi naman kailangan na talagang purasahin, no, kasi pag nasobrahan ay sumasabo din po yung hose, no, or pumuputok yung hose. Kaya hanggat maaari, iningatan niya po na wag masobrahan ng pag-press. Okay? Yan. So 20 pesos na connector and then 50 pesos na labor. Napakamura. Kung dati pag nabutas to guys, bumibili na talaga kami automatic ng bago, no. Kaya napakalaking tulong po to. Yan. So sa may mga kagaya nito, alam ko yung iba alam na to guys eh. So para po to sa mga hindi pa po nakaalam, no. Yan. So ito na po yung finish na paggawa ni sir. Yan. Okay, napakasulit. Ito na po yung pinagawa po natin, yung pina-press natin sa hydraulic po, no. Ito yan. Yan. So yan po yung kanyang gawa nila. Yan. Check natin guys. Hey. So walang leak. Okay. So nakamura tayo guys ng malaki. Kasi yung nagasto natin ano lang 70 pesos. Okay? Yeah. So may mga ganitong business guys, yun po yung gawin po natin, no? Hanap po kayo ng gumagawa ng
nagpe-press talaga na gamit ng hydraulic para mas makatipid po tayo, okay? So yun lang po, salamat.